Magandang umaga po mga kabalitaan at kalingkod. Gising-gising na. Isang maligayang araw po na kasarinlan sa ating lahat. Bango na, sulong na. Pag-live-in partner, timbog sa peking dokumento modus para sa DSWD ayuda. Tatlong person of interest sa pagkalunod din ng Mother Ponya at Adili. Natukay na ng CIDG. Kamay ng antigong imahe tinangay sa isang simbahan sa lungsod ng Dumaguete. Parents orientation sa pang-aaralang elementarya ng Manuel Rojas Elementary School sa lungsod ng Cavite isinagawa. At veteran ka po sa podcaster si JP Hill, kumano na sa edad na 70. Mga kabalitaan, mag-live-in partner na timbog sa peking dokumento modus para sa DSWD ayuda. Naaresto ang parehong 35 anyos na mag-live-in partner matapos matakasan na ang mga ito ang mastermind sa modus na paggamit ng mga peking dokumento upang makakuha ng ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa lungsod ng Lucena sa lalawigan ng Quezon. Ayon sa investigasyon ng Lucena City Police, nadiskubre ng mga tauhan ng DSWD ang irregularidad sa mga dokumentong isinumite ng ilang aplikante para sa financial assistance sa tanggapan ng ahensya sa Capitol Compound noong Martes ng hapon. Sa pagsusuri ng mga dokumento, lumitaw na peke o mano ang mga ito, kaya agad nagsagawa ng verifikasyon ng DSWD kung saan inamin ng tatlong aplikante na tumayo na rin testigos na inutusan lamang sila ng mga suspect na isang lalaking konduktor at ka-live-in nitong si cashier na magsumite ng mga dokumento kapalit ng pagkakong papera matapos makuha ang ayuda. Agad nagsagawa ng entrapment operation ang mga otoridad laban sa mag-live-in partner at tinakip ang dalawa matapos tanggapin ang kanilang bahagi sa pera mula sa mga aplikante. Naharap ngayon ng mga suspect sa reklamong swindling through falsification of documents at kasalukuyang nakapiit sa custodial facility ng Lucena Component City Police Station. Nihanda na rin ang pagsasampa ng kaso laban sa kanila sa Office of the City Prosecutor sa Lucena. Samantala, tatlong person of interest sa pagkalunod din na Mother Ponya at Adili, natukay na ng CIDG. Ibinunyag na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG nitong Webes na may natukay ng hindi bababa sa tatlong persons of interest sa investigasyon kaugnay ng pagkalunod ng Ateneo na basketball players na sina Rene Mother Ponya at Divine Adili. Tumanggi naman si CIDG Director Major General Robert Morico na second na tukuyin ang pagkakakilanlan ng mga ito. Gayunpaman, kinabibilangan anya ito ng school authorities na nagdala sa basketball team sa Tibacolao, Aurora nitong Hunyo 8 para sa isang team building activity. Ayon kay Morico, mahigit 20 individual na ang tinadalhan ng Sukwena kaugnay sa insidente kabilang ang mga coach at player na kasama sa naturang aktibidad bilang bahagi ng investigasyon. Titingnan din anya ng pulisya ang posibleng paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018. Samantala, hiniling na rin na anya ng CIDG sa Department of Justice o DOJ ang paglalabas ng Immigration Lookout Bulletin o ILB order laban sa persons of interest kasunod ng kaparehong kahilingan mula sa pamilya ni Mother Ponya. Samantala po sa ating probinsya Arangkada, kamay ng antigong imahen sa isang simbahan sa lungsod ng Dumaguete, tinangay ng isang babae. Pinagmamasdan pala ito ng kawatan ng ilang beses habang may misa sa simbahan. Pinisinanto ng isang babae ang isang imahen sa isang simbahan sa lungsod ng Dumaguete, Negros Oriental, kung saan lumalas ng hapon sa kalagitnaan pa man din ng misa. Sa kuha ng CCTV, hindi pagdarasal ang pakay ng babae, kundi kamay ng antigong imahen. Napansin ng mga tauhan ng simbahan na wala na ang kamay ng antigong imahen. Palaisipan pa rin sa simbahan kung bakit pinag-initan ng salarin ang imahen. Nananawagan ng simbahan na bawiin ng salarin ang ninakaw na kamay na mula sa imahen. Siguro, makatuwang magkihan. Kaya, kung kaya ang naandan na buhaton, peligro ang atong mga. Samantala, parents orientation sa pang-aaralang elementarya ng Manuel Rojas Elementary School sa lungsod ng Cavite isinagawa. Tinipon ng aktibidad ng mga magulang at mga stakeholder sa isang
sama-samang pagsisikap upang palakasin ang pakikipagtulungan at pagbabahagi ng responsibilidad sa edukasyon ng mga mag-aaral. Formal na nagsimula ang programa sa pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas na pinangunahan ng Ginoong Alvin Lacuesta, sinundan ng isang panalangin, pagsusuri ng pagdalo at pambungad na pahayag na ibinigay ng minamahal na punong-puro ng paaralan si Ginoong Nero F. de la Cruz. Kabilang sa mga mahalagang talakayan ang pagpapakilala sa mga tauhan ng pagtuturo at hindi pagtuturo, pati na rin ang mga pangunahing patakaran at regulasyon ng paaralan tulad ng pag-uugali at disiplina at ng mga mag-aaral, pagdalo at pagiging nasa wastong oras, sa wastong uniforme at mga pamamaraan para sa pagtugon sa mga alalahaning. Binigyan din ang mga patakaran na pagtataguyod ng kaligtasan ng mga mag-aaral tulad ng bawal ang vape, bawal manigarilyo at bawal magtambay at bawal ang hindi otorisadong pangongolekta. Na-update din ang mga magulang sa mga akademikong bagay, kabilang ang kalendaryong may 3 termino, pagtatasa sa silid-aralan, sistema ng pagmamarka at sistema ng paggawad ng parangal. Bukod pa rito, itinalakay ang edukasyon at sa mga emergency at mga protocol sa kaligtasan upang matiyak ang kahandaan. Nagtapos ang aktibidad sa pag-oorganisa ng SPTA para sa taong panunuan 2026-2027 na lalong nagpapalakas ng pakikipagtulungan sa pagitan ng paaralan at mga stakeholder nito. Samantala po mga kabertaan, napagkametro isang malungkot po na balita po. Veteranong broadcaster si Jimmy Hill pumanong na po sa edad na 70. Pumanong na po sa veteranong news reporter, anchor at radio commentator na si Jaime Federico Hill o mas kilala bilang si Jimmy Hill o si Kaigme sa edad na 70. Pumanaw si Kaigme nitong alas 9:25 ng umaga nitong Webes. Nagsilbing news writer si Jimmy sa hipilang DCWB at ang GMA noong 1979 hanggang sa maging TV reporter noong 1982 at nagbalita tungkol sa Western Police District na ngayon ay Manila Police District at sa iba pa. Marami siyang na-cover na general assignments hanggang sa kanyang pagre-retiro. Naging co-anchor din siya ng The Saturday and Sunday Evening Report kasama ang pumanaw na si Rafi Marcelo at minsang naging co-anchor sa News at 7 kasama si Tina Monson Palma itong dekada 80 at simula noong dekada 90. Meron din siyang programa sa radyo na kapuso podcaster na Jimmy Gill Live bata bago ang kanyang pagpanaw. Naiwan o naulila ni Jimmy ang kanyang asawang si Ana at si 4 na anak na babae, 2 anak na lalaki at 11 mga apo. Mga kabalitaan, alamin pa natin po ang tungkol sa Republic Act 8491 o Heralded Code of the Philippines at bakit mahalaga ito sa mga kabataan at mamamayag ngayong araw pa ngayong araw po ng kasalinlan. So, bumalik lang po ng Bango Na, Sulong Na! Kahit po mga kabalitaan ay ika-128 ang araw ng kasalinlan, magulat na tayo ay naging malaya noong 1989. Kaya dito po sa ating segment na Batas na Mag-aaral, alamin natin kung ano ang RA 8491. Itinatakda nito ang eksaktong disenyo, mga kulay at proporasyon ng bandila ng Pilipinas, eskudo de armas, pamatang awit, takilang selyo at boto. Kung wala ito, maaaring maguhi ng sinuman ang mga kulay ng bandila o hindi galang ang awit. Pinapanatili ng batas na standardized ang ating mga simbolo kagaya ng Pilipinas ay nakakahulugang pareho sa lahat ng dako. Sinasabi sa batas ay ang bandila ay dapat itaas sa pagsikat ng araw, ibaba sa paglubog ng araw. Huwag itong gamitin bilang kasuotan, kortina o para sa advertising. Tumayo at kantahin ang lupang hinirang ng may dignidad at paano itiklop ng tama at maayos ang mga lumang bandila. Pinipigilan nito ang maling paggamit na nagpapahina sa kahulugan ng ating mga simbolo. Kawalang galang o multa o parusang pagkakakulong sa ilalim ng batas. Sa mga seremonya ng watawat, mga kadapan sa palakasan ng mga sakuna, ang makitang iisang watawat ang itataas ng sabay-sabay ay nagpapaalala sa atin na tayo ay iisang bansa sa kabila ng mahigit 7,600 mga isla at mahigit 100 na wika. Ito ay isang simbolo na pinagsasaluhan. Bago po ang batas na ito, walang malinaw na parusa para sa paglapastangan sa watawat.
Ngayon, ang hindi wastong magpapakita, pagsira o komersyal na paggamit ng watawat o awit ay maaaring humantong sa mga multa na 5,000 hanggang 20,000 o parusang pagkakakulong. Ginagawa nitong aktual na batas ng paggalang sa watawat o awit mula sa mabuting asal lamang. Pero patilahan nito ang nagpapaiba sa atin bilang isang Pilipino. Kaya pala po mga kabertaan, kinukumusta natin ang ating mga mag-aaral na natin sa publiko. Congratulations dahil kayo po ay nakasurvive sa unang linggo ng pasukan. At niyo po natong hayaan ang mga pampaaral ng balita, katuwang ninyo sa almusal, katuwang ninyo sa eskwela, katuwang ninyo sa batas, aliw at saya. Ito po ang inyong lingkod, Arkin David Cabeon, sa ngalan po ni Brianna Pilipinas. Gising na mga kabertaan, bango na, sulong na!